Magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ay ang patungkol po sa eleksyon or halalan. So kahit na malayo pa po 2028 pa, yun pong presidential election, ngayon pa lamang po ay nagbabakbakan na mga idol at mga kababayan, yung mga magkakabilang panig. At pinagtutulungan po itong ating Vice President na si Inday Sara Duterte sapagkat ito po yung ating pong Vice President ngayon ang pinakamatunog na kakandidato sa pagka-pangulo sa 2028 presidential election. Kaya pilit po nilang ibinabagsak, nilulumpo po nila para hindi po makatakbo sa 2028 mga kababayan. Pero sa kabila po ng kanilang ginawa na inimpeach na nila, ginawa ng kwento mga kababayan, yung ating Vice President, patuloy pa ring nangunguna sa mga survey. Ito po babasahin ko po sa inyo. Ito pong post ng 105.1 Brigada News FM Manila. Ipinost po nila ito noong August 13 pa po. So alang-alang po sa kaalaman po ng atin pong mga kababayan ay babasahin ko po sa inyo. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte para sa napipisil ng mga Pilipino sa pagkapangulo sa 2028. Sa pre-election preference survey ng WR Numero, tinanong ang publiko kung sino ang kanilang iboboto sakaling ngayon isagawa yung pong 2028 elections. So, base po sa ginawang survey ng WR Numero, ito po yung naging resulta mga kababayan Yung nakuha pong porsyento nitong si Vice President Sara Duterte ay 31.4%. At yung kanyang sinusundan, yung pangalawa po, yun pong naging Vice President din. Si former Vice President Leni Robredo na nakakuha po ng 13.3%. At yung pangatlo, mga kababayan, ito pong si Senator Rapi Tulfo na nakakuha po ng 10.3%. At ang katunayan po ay makikita niyo po sa screen At yung pang-apat po, si Senator Christopher Bongo na nakakuha po ng 6.5%. At yung pong panglima, ito pong si yung binabansagan po nilang mangga, si Manang Amy Marcos ay napipisil daw rin kuno ng atin pong ng iba nating mga kababayan. So yung nakuha po niyang porsyento ay 4.4% yung nakuha po ni Manang Amy Marcos. At yung pang-anim ay itong tinatawag nilang dilawan na ngayon ay pinklawan na, si Bam Aquino mga kababayan. At yung pang-pito, si Grace po, yung anak po ni FPJ. Ang nakuha palang porsyento nitong si Bam Aquino ay 3.1% at si Grace po ay 2.1%. At yung pangwalo, ito pong si Senator Robin Padilla, na isa rin po sa mga napipisil ng atin pong mga kababayan sakaling ngayong ang eleksyon. So 2.0 po yung nakuhang porsyento nitong si Binoy Robin Padilla. At ang pangsyam ay ito si yung pambato po ito ni Trillanes, ni former Senator Antonio Trillanes, sapagkat ipinahayag niya po nung nakaraan na yung kanyang napipisil na pambato niya bilang Pangulo sa 2028 presidential election ay ito pong si Senator Reza Hontiveros mga kababayan. Ito po yung pambato ni Trillanes.
hindi po si BP Lini. Sapagkat si BP Lini daw po ay parang medyo kumakampi o medyo may ugnayan itong BP Lini at itong Sara Duterte. Kaya no choice kundi itong Hontiveros, yun pong napupusuan at napipisil po ni Trillanes nakakandidato sa 2028 presidential election. At baka magano siya, baka siya yung mag-vice president. Baka kumandidato din ng vice president. Itong si Trillanes hindi natin alam sapagkat medyo malayo pa naman. Yun pong 2028 presidential election. So yung nakuha po ni Risa Hontiveros ay 1.4% mga bayan. At ang pang-sampo ay ito hong taga Sorsogon, si Manoy Chis Escudero. At yung kanyang nakuhang porsyento mga kababayan ay 1.3% mga kababayan. So kung kayo po ang tatanungin, sino? Sino po ang napupusuan po ninyo sakaling tumakbo, kumandidato sa presidential election mga kababayan? Sino ba ang napupusuan po ninyo na gusto nyo maging presidente sa 2028 mga kababayan? At alam nyo ba mga kababayan, dahil po dito sa survey ng WR Numero ay nag-react nag-react po at nagkomento po itong tagapagsalita ng palasyo na si Madam Attorney Claire Castro. Ito po August 14 po. Ito ipinost ng Bulgar. Ito po. Ang sabi po niya, saka na natin pag-usapan ang 2028 election. Ito ang naging komento ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa bagong resulta ng 2028 presidential election, presidential survey mula sa WR Numero, kung saan nanguna nga po si Vice President Sara Duterte habang wala namang nakapasok sa nakaalyado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Git ni Castro, ito ipinapakita lang ng aniya nito na nakapokus ang Pangulo sa pagtatrabaho at hindi sa pamumulitika. Talaga ba, Madam Claire Castro? Ito pa, dagdag pa niya, ang eleksyon 2028 pa yan. Saka na natin pag-usapan. Pagtuunan muna natin. Pagtuunan po natin at pinagtutuunan ng Pangulo ang pagtatrabaho para sa taong bayan, dagdag pa nito. So talaga ba, Madam Claire Castro? Pero kung mapapansin niyo po yung iniligay po na ombudsman ni Pangulong BBM ay ito pong dating Justice Secretary na si Boying Rimulya. At alam nyo ba pagkakaupo pa lang ni simula pa lang unang araw yata yun basta pagkakaupo pa lang ni Boying Rimulya as ombudsman ay talagang binakbakan agad inungkat agad itong patungkol po sa confidential fund ng ating pong Vice President. So ganun ba Ganun ba Madam Claire Castro na hindi po pinagtutuunan ng administrasyon yun pong pamumulitika? Napakalinaw naman So kayo po mga kababayan sino po ang inyong napupusuan na gusto nyo na maging susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas sa 2028? So mag-comment lang po kayo sa baba at babasahin po natin yan sa susunod po nating upload. So maraming salamat po hanggang dito muna yung ating update at sa mga susunod ay patuloy ko pong ihahatid sa inyo yun pong mga ginagawang survey patungkol po sa presidential survey mga babayan. So maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.